Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yon, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin na reaction itong ginawang pagpupulong nito sila ka-business kasama itong mga kagwang patungkol nga po dito kay Kuya Bong o sa kung ano nga ba ang nararapat nilang gawin para dito kay Kuya Bong. At dito mga ka-business, mga kapapi, ay kinuhanan ni ka-business ng kanya-kanyang opinion ang bawat isang kagwang. At ganoon na rin itong si Papa Dins at itong si Mrs. Ka-business. Patungkol nga po dito sa nangyayari ngayon dito kay Kuya Bong. Ang gusto kasi ni ka-business ay bago siya magpasya patungkol dito kay Kuya Bong, kung ano nga ba yung nararapat na gawin para dito kay Kuya Bong, ay gusto muna niyang makuha ang bawat opinion nga po ng kanyang mga kasamahan dito sa ka-business house. Partikular nga po itong mga kapatid na kagwang nito si Kuya Bong at syempre itong opinion ng kanyang first family. At malamang ay bago itong pag-uusap na ito ay nakuhanan na rin niya ng opinion itong dalawa pa niyang anak na si Budang at itong si Boss Dave. At hindi na nga lang po nakaharap dito sa pagpupulong na ito itong si Budang at si Boss Dave. Pero dito po mga ka-business, mga kapapi, sa naging pag-uusap nilang ito patungkol dito kay Kuya Bong ay nahati sa dalawa ang kanilang opinion. Sinabi ko nahati sa dalawa kasi bagamat magkakaiba sila ng pahayag ay pero dalawa lang ang lumabas na gusto nilang mangyari. At ang una nga dito po ay ang opinion nito si Bay Papaya, Kuya Boknoy at nito si Kuya Damulag, na ang opinion nila ay bagamat magkakaiba sila ng pahayag o ng paraan ng pagpapahayag, pero ang nilaman ng kanilang opinion ay pabayaan na lang itong si Kuya Bong sa kung ano ang gusto nitong gawin, kung saan ito masaya. Yun yung mas tinumbok ng kanilang mga kanya-kanyang opinion patungkol nga po dito kay Kuya Bong. At sabi nga ni Bay Papaya ay tila ba niloloko na lang sila nito si Kuya Bong. Kasi nga halos na ibigay ng lahat ng buong ka-business family ang halos lahat ng pwede nilang gawin para dito kay Kuya Bong, para mabago nga po itong si Kuya Bong. Pero sa kabila po ng lahat ng yon ay eto pa rin si Kuya Bong, nananatiling pasaway
nananatiling matigas ang ulo at tila ba hindi na iginagalang o inarerespeto itong sila ka-business. Kumbagay kahit anong ginawang pangaral ni Mrs. and Mr. Ka-business patungkol dito kay Kuya Bong ay tila baliwala pa rin. At eto nga, ilang panahon lang o ilang buwan lang siyang nagpakita ng pagbabago. Ay eto, bumalik na naman siya sa dati o sa mas malala pa kaysa sa dati. At ang pangalawang opinion dito mga ka-business, mga kapapi, ay ang opinion naman nitong sila Boogie, Bornok, Intoy, Papa Dins, Mrs. Ka-business, at mismo nito si Ka-business o yung pasya nito si Ka-business. At ang opinion nga po nitong tatlong kagwang na si Boogie, Bornok at Intoy ay bigyan pa ng pagkakataon itong si Kuya Bong para nga po mabago. Kumbaga ay wag sukuan o wag basta sukuan itong si Kuya Bong. Dahil ang pananaw nitong tatlong kagwang na ito ay kung susukuan itong si Kuya Bong ay mas lalo lang po itong mapapariwara. Na kung tutuusin ay totoo naman. Na kung sakaling susukuan ito nila ka-business at pababayaanan na lang katulad nga ng gusto mangyari nito si Bay Papaya, Kuya Boknoy at Damulag, ay mas lalo nga pong lalala ito si Kuya Bong. Lalo yan babaon sa pagkakasala. At hindi malayo na makita nga po natin itong si Kuya Bong na bukod sa isang taong grasa na ay wala na rin sa sariling katinoan. Kaya naman ito nga po ang naging opinion nila Intoy, Boogie at Bornok. Ang bigyan pa ng pagkakataon itong si Kuya Bong para magabayan at magbago. Ika nga ni Boogie ay ang suggestion niya ay kuhanin si Kuya Bong doon sa lugar na kung saan siya nalululong. Dito itira sa ka-business house. At bantayan, wag nang papuntahin ulit doon sa lugar na kung saan nga po ay doon siya natututo o nakahatak ng maling barkada. At ang opinion naman ito si Borno ay muling iparehab itong si Kuya Bong. At after maiparehab ay ganoon din sa suggestion ni Boogie na dito na itira sa ka-business house at wag na lang hayaang bumalik pa doon sa dati niyang tinutuluyan o doon sa lugar nga na kung saan ay nagiging lulong siya sa mga bisyong kanyang kinahihiligan, lalo na nga po sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bagamat alam nating mahirap itong suggestion na ito ni Bornok at nitong si Boogie na pigilan itong si Kuya Bong na pumunta doon sa kanyang lugar o doon sa kanyang kinalakhan lugar. Kasi ang tanda ko ay sinubukan na nila yan eh. Sinubukan na nilang gawin ito noong panahong kalalabas pa lang nitong si Kuya Bong sa rehab. Pero hindi din naman nila napigilan itong si Kuya Bong eh. Tumatakas ito dito kay Laka Business. Kaya itong suggestion nito si Borno, nabantayan itong si Kuya Bong, kumbaga ay paghigpitan para pumunta ulit doon sa lugar kung saan nga po siya ay nagiging lulong. Parang mahirap itong gawin eh. Kasi nga, sa katangian ni Kuya Bong, nasubaybayan naman natin yan. Kumbaga, kahit pa paano alam na natin kung ano yung ugali at katangian nito si Kuya Bong. Tumatakas ito. Gumagawa ito ng paraan para makabalik doon. Yun yung problema dito kay Kuya Bong. At ito naman naging suggestion nito si Intoy o naging opinion nito si Intoy ay ganun din. Ang bigyan pa ng pagkakataon ito si Kuya Bong. Ang wag bitawan itong si Kuya Bong. Dahil sabi nga ni Intoy, ay mas kawawa itong si Kuya Bong kung ito'y bibitawan ng ka-business. Na totoo naman mga ka-business, mga kapapi, na once na binitawan ni ka-business itong si Kuya Bong, wala na. Sigurado na ang pagiging pariwara nitong si Kuya Bong. At dito mga ka-business, mga kapapi, ay naging madamdamin
ang pahayag nitong si Intoy. At nabanggit pa nga niya dito na kung walang Kuya Bong ay wala sila. Dito naman sa pahayag na ito ni Intoy ay medyo disagree ako dito. Na kung wala si Kuya Bong ay wala sila, walang Intoy, walang Borno, walang Bugi o walang iba pang kagwang. Kumbaga dito medyo disagree ako dito dahil para sa akin ay kahit walang Kuya Bong basta't may ka-business, may kagwang, may Intoy, may Borno at kung sino pa man na nadagdag dito sa kagwang bukod na kay Kuya Bong. Dahil hindi naman si Kuya Bong yung naging dahilan kung bakit nabuo yung kagwang kundi itong si ka-business. Pero dito kasi ang pinupunto nitong si Intoy ay malaki yung partisipasyon nitong si Kuya Bong kung bakit lumaki ang ka-business official. Na siya naman totoo mga ka-business mga kapapi. At aminado naman dyan si ka-business na napakalaki na naging tulong nitong si Kuya Bong para sa pagpapalaki ng channel ng ka-business official. Dahil alam naman po nating lahat na sa lahat ng ikinontent nitong si ka-business ay itong si Kuya Bong lang ang nag-million views. Kumbaga siya lang ang nag-viral ng ganyan. At napakalaking tulong nung pag-million views na yon ni Kuya Bong para dito sa channel ni ka-business. Maaring yun yung gustong tukuyin dito ni Intoy. Kaya lang ang nabanggit nga niya ay kung walang Kuya Bong ay wala sila. Kumbaga hindi sila nakilala. Na para sa akin ay hindi totoo yun. Dahil mas si ka-business talaga ang nagpakilala sa kanila. Hindi itong si Kuya Bong. Naging parte lang si Kuya Bong. Pero hindi si Kuya Bong ang dahilan kung bakit sila nakilala. Naunawaan ko naman si Intoy sa naging pahayag niyang ito. Dahil syempre nasasaktan siya. Lalo na kung makikita nga niya na yung isa niyang kapatid na kagwang ay unti-unting mapapariwara. Lalo na nga kung ang magiging desisyon nitong sila ka-business ay ang bitawan na itong si Kuya Bong. Dahil syempre kahit pa paano napamahal na din yan dito kay Intoy. At alam kong hindi lang kay Intoy kundi sa buong ka-business family. Napamahal na ito si Kuya Bong. Kaya nga lang, kaya napagbitaw itong si Kuya Boknoy Damulag at itong si Bay Papaya na pabayaanan na lang si Kuya Bong doon sa kung saan siya masaya, kung saan yun talagang gusto niya, ay maaaring wala hindi na nila nakikitaan ng pagbabago itong si Kuya Bong Kasi nga paulit-ulit na. Palit-ulit na lang na ganyan si Kuya Bong. Maaaring yun yung nakitang dahilan nitong tatlong ito kung bakit ang opinion nila ay pabayaanan na lang itong si Kuya Bong. Ngayon, mas nangibabaw naman dito kay Intoy yung damdamin. Yung awa dito kay Kuya Bong. At yung pag-asa. Yung nakikita niyang pag-asa na baka sakali na pag itong si Kuya Bong ay pinagtiyagaan pa ng pinagtiyagaan, ay isang araw ay magbago din ang isip nito si Kuya Bong. At mamulat ito dun sa tama. At sa kagustuhang magbago. Yun yung nakikita kong damdamin dito ni Intoy. At ito namang opinion ni Papa Dins ay halos katulad naman itong kay Bornok. Na ang gusto nito si Papa Dins ay muling ibalik sa rehab itong si Kuya Bong. At para kay Papa Dins, sa pangalawang pagkakataong ibabalik nila sa rehab itong si Kuya Bong, ay mas maganda kung tatapusin yung programa. Kasi ang programa dun sa rehab ay 1 taon. At yun yung gusto ni Papa Dins. Ang matapos ni Kuya Bong, yung 1 taong programa sa rehab. Pero alam niyo po mga ka-business, mga kapapi, bukod dito sa pagpaparehab, ang nakikita kong isang magandang gawin nila dito ay habang nasa rehab, ay ipagpatuloy nila yung pagpapatingin dito kay Kuya Bong sa psychiatrist. At ipagpatuloy yung pag-inom ng binigay na vitamins nitong si Dr. Vincent. Dahil nakita natin mga ka-business, mga kapapi, nung panahong umiinom itong si Kuya Bong
ng vitamins na ibinigay nitong si Dr. Vincent, ay dito ito nagsimula ng nakita nating pagbabago dito kay Kuya Bong. Kaya mas maganda kung sakaling ire-rehab itong si Kuya Bong ay isabay yung pagpapatuloy ng pagpapapsychiatrist dito kay Kuya Bong at yung pagpapainom ng vitamins na ibinigay nga po nito si Dr. Vincent. Dito kasi mga ka-business, mga kapapi, sa idea ni Papa Dins na pagpaparehab dito kay Kuya Bong, agree ako dito kasi nabanggit ko din ito sa isang reaction video ko na mas maganda kung ibabalik itong si Kuya Bong sa rehabilitation center. Dahil kahit pa paano, kahit pa sabihin natin na hindi 100% na magbabago dun si Kuya Bong, pero kahit pa paano makakaiwas siya doon sa paggamit na ipinagbabawal na gamot habang siya nandito sa loob ng rehabilitation center. Yun po yung kagandahan doon, mga ka-business, mga kapapi. At kahit pa sabihin nasa 50% lang ang chance na magbago nito si Kuya Bong, at least merong 50%, di ba, mga ka-business, mga kapapi? Bagamat marami ang nagsasabi na mga viewers, subscribers, supporters nito si ka-business na hindi epektibo ang rehab. Dahil marami na silang karanasan o yung iba dyan ay may karanasan na magparehab at yung kanilang mga ipinarehab ay hindi nagbago. Bagamat may ganong alam natin na nangyayari, pero mas maganda pa rin yung sumugal Mas magaling pa rin yung magbaka sakali. Dahil sabi ko nga, kahit 50% ang pag-asa ni Kuya Bong na magbago pag siya na-rehab, at least may 50%, di ba? Kaysa naman doon sa nandito siya sa labas ng rehabilitation center, na anumang oras, anumang araw ay pwede siyang pumunta doon sa kanyang mga barkada at bumatak uli na ipinagbabawal na gamot. Dahil alam naman nga po natin ang katangian nito si Kuya Bong, na pag ginusto nito, tumatakas ito dito kay Laka Business. Ay hindi naman nila pwede yung bantay ng 24/7 Hindi din naman nila pwede yung samahan 24/7 kung saan ito pupunta. Kaya para sa akin, mas okay na yun. Mas okay na yung maiparehab ulit itong si Kuya Bong. Para kahit pa paano, ay medyo yung 1 taon, mahaba-habang panahon yun na hindi siya gagamit na ipinagbabawal na gamot. At dahil sa haba ng panahon na yon na hindi siya makakagamit ng pinagbabawal na gamot, ay maaaring utay-utay dong mawala yung kanyang addiction sa pinagbabawal na gamot. Plus kung matututukan pa nga ng psychiatrist at mapapainom ito nung yun nga, yung vitamins na inireseta dito ni Dr. Vincent, at medyo makokorek yung kanyang pag-iisip, ay mas malaki yung posibilidad na magbago itong si Kuya Bong. At katulad ng idea ni Papa Dins na habang nandun sa rehab ay ihanap itong si Kuya Bong ng babaeng mapapangasawa, dahil nakita nga po nila Papa Dins, o nakita naman siguro din natin, na ito talaga yung kailangan ni Kuya Bong para tuloy ang magbago. Ang magkaroon siya ng pamilya. Ang magkaroon siya ng pamilyang gagabay sa kanya. O yung mapapangasawa niyang gagabay sa kanya sa tama. Dahil nakita naman natin, mga ka-business, mga kapapi, nung panahon nga pong okay pa sila nito si Clarissa. Lalo na nga po nung pumunta dito si Clarissa sa Pilipinas para kitain o i-meet itong si Kuya Bong. Nakita naman po natin doon kung ano yung naging magandang impluwensya nitong si Clarissa dito kay Kuya Bong. Yung pansamantalang magandang naging impluwensya nitong si Clarissa dito kay Kuya Bong. Nakita natin doon na kahit papaano ay nagtinong ito si Kuya Bong. Kumbaga ay naging maayos yung takbo ng kanyang pag-iisip. At ang naging plano niya sa buhay o naging pangarap niya
Ayun nga, magkaroon ng asawa, 2 pirasong anak, meron siyang bahay. Yung ganon, yung mga ganong pangarap ay nabuo kay Kuya Bong. Nang dahil din dito kay Clarissa. Dahil nakita niya na pwede pala siya makabuo ng isang pamilya. Kumbaga doon nabuo yung kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya o ng isang pamilya. At sa tingin ko kung matutupad, yung magkaroon siya ng isang pamilya. Tapos yung makakatuwang niya ay kaya siyang gabayan, ay ito na yung makakapagbago dito kay Kuya Bong. Kaya lang, kung sa ngayon nga po natin ihahanap ng mapapangasawa itong si Kuya Bong, ay parang unfair naman nga po doon sa babae. Lalo't itong si Kuya Bong nga po ay sa ngayon ay nakikita naman nating lulong sa bisyo. Lalo na nga po sa ipinagbabawal na gamot. Kaya tama si Papa Dins. Mas maganda kung irerehab muna ito si Kuya Bong. At tatapusin ni Kuya Bong yung programang 1 taon doon sa rehabilitation center. Bago nga po ito ihanap ng mapapangasawa. Para hindi naman unfair doon sa babae, di ba? Mga ka-business, mga kapapi. Dahil syempre kahit papaano pag ito'y na-rehab na, ayun nga, sabi ko nga ay mababawasan ng kahit siguro 50% ang pagiging addiction nito sa ipinagbabawal na gamot. At gano'n na rin doon sa pag-inom ng sobra-sobra ng alak. Kasi sabi ko nga, mahaba-haba din yung 1 taon na hindi siya titikim ng alak at hindi din siya titikim na ipinagbabawal na gamot. At ang naging opinion naman dito ni Mrs. Ka-Business ay timbang lang doon sa mga naunang nagbigay ng opinion para dito kay Kuya Bong. Dahil para kay Mrs. Ka-Business, kahit i-rehab itong si Kuya Bong, kung itong si Kuya Bong ay ayaw magbago, ay wala ding mangyayari yung pagpaparehab dito. Dahil sabi nga ni Mrs. Ka-Business, ang pagbabago ng isang tao ay nasa sa sarili yan. Nasa sa sariling kagustuhan yan. Na kahit pa nga yan ay i-rehab ng i-rehab, kung ayaw niya magbago, hindi yan magbabago. Dahil para kay Mrs. Ka-Business, kaya nagkaganito ulit si Kuya Bong, ay dahil nga doon sa pagkabigo nito sa pag-ibig. At nakita din naman natin talaga yan mga ka-business, mga kapapi, na isa yan sa naging dahilan kung bakit nagkaganito na naman si Kuya Bong. Dahil nga po doon sa pagkabigo niya sa pag-ibig. Ngayon nga, maaaring ang inaasahan niya sa pag-uwi nito si Clarissa ay muli siyang kakausapin. Pero dahil nga sa hindi nangyari, dahil ayaw na nga nito si Clarissa dito kay Kuya Bong, at maaaring dahil nga po dyan, mga ka-business, mga kapapi, ay sobrang nasaktan ito si Kuya Bong. At eto, na-depress na naman. At ang naging resulta nga po nun, ay eto, ang muling pagkalulong nitong si Kuya Bong sa kanyang bisyo. Hindi nga lang po sa alak, kundi pati sa ipinagbabawal na gamot. At sabi ko nga, ay sa nakikita natin dito kay Kuya Bong ngayon, ay mas lumala pa siya kaysa sa dati. Na kung tutuusin nga mga ka-business, mga kapapi, ay nakitaan na natin ito ng pagbabago nito mga nakaraang buwan. Inaamin niya na nagiinom siya, pero pa isa-isang bote na lang at doon na lang siya nagiinom sa kanyang bahay. Pero sa ngayon kita naman natin mga ka-business, mga kapapi, kung saan siyang barkada pumupunta, doon nakikipag-inuman at doon nakikijamming sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At wala po tayong ibang nakikitang dahilan dyan, kundi yun nga pong pagkabigo niya sa pag-ibig. Yun lang po yung nakikita talaga natin dahilan dyan, mga ka-business, mga kapapi. At yun, yung mga barkada niya, na yun yung totoong nag-udyok dito kay Kuya Bong para maging lango sa pinagbabawal na gamot at maging sa alak. Kaya kung may dapat sisihin dito ay si Kuya Bong at yung mga barkada niya na patuloy na humahatak sa kanya, papalubog sa kasalanan. At matapos nga po makapagbigay ng kanya-kanyang opinion
Ang lahat na nandito sa pagpupulong na ito ay nagpasya itong si Ka-Business. At ito nga po yung naging pasya ni Ka-Business. Hindi nila bibitawan si Kuya Bong. Kumbaga, patuloy nilang bibigyan ng chance itong si Kuya Bong para magbago. Patuloy nila itong gagabayan kahit nga paulit-ulit na itong nagkakamali. Kahit nga paulit-ulit na itong nagiging pasaway. Kahit nga nakikita na nila na hindi na nga halos sila inirerespeto o iginagalang nitong si Kuya Bong. Naandun pa rin ang puso ni Ka-Business para bigyan ng chance itong si Kuya Bong na magbago. At sabi nga ni Ka-Business, oo, halos lahat ay naibigay nila. Pero hanggat nabubuhay sila, ay maaaring makaisip pa ulit sila ng panibagong paraan para nga magbago itong si Kuya Bong. Ganito kalawak yung pangunawa ni Ka-Business. Nandun siya sa kaisipan na bagamat halos nga ay naibigay na nilang lahat ang pwede nilang ibigay dito kay Kuya Bong, ay meron pa rin sila maiisip na iba pang paraan para nga ito si Kuya Bong ay mapagbago. At para sa akin mga Ka-Business, mga kapapi, ang isa ng pinakamagandang suggestion dito ay ito naging suggestion ni Papa Dins. Na ibalik nga ito si Kuya Bong sa rehab at tapusin yung programa ng rehab dito kay Kuya Bong. At malay mo, doon sa mga nagmamahal kay Kuya Bong na nag-i-sponsor kay Kuya Bong, malay mo naman pati sila ay mag-ambag para dito sa pagpaparehab dito kay Kuya Bong. Napakalaking tulong nun kay Ka-Business. Alam naman natin na kahit ganyan kapasaway ito si Kuya Bong marami pa rin na nagmamahal dyan sa kanya. Marami pa rin sponsor ang nagmamahal dito kay Kuya Bong. At hindi malayo na pati sila ay tumulong dito kay Ka-Business para sa gastusin nga po nitong si Kuya Bong sa rehab kung sakasakaling ipapasok nila ito sa rehabilitation center. Nasabi ko nga, ayun na yung pinakang magandang idea dito. Ang ibalik si Kuya Bong sa rehabilitation center. Na kahit pa nga sabihin na hindi ito garantisado o hindi ito 100% na garantisado. Sabi ko nga, ay yung 50% na pag-asa na magbago ito si Kuya Bong dito sa rehab, ay sungga ba na? Sungga ba na yan kahit 50% yan? At least may 50%. Diba mga Ka-Business, mga kapapi? Kayo po mga Ka-Business, mga kapapi, ano pong opinion nyo patungkol dito? Kailangan ba nga bang tulungan ito si Kuya Bong? Kailangan pa nga ba itong iparehab? O ang opinion nyo ay katulad din ng opinion nito si Bay Papaya, Kuya Boknoy, at Damulag? Nahayaan na lang si Kuya Bong sa kanyang kagustuhan o sa kung ano man yung gusto niya. Hayaan na lang si Kuya Bong kung saan siya masaya. Paki-comment na lang po kung ano yung mga opinion nyo. Paano po mga Ka-Business, mga kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka pwede naman pong makipindot na ng subscribe button. At makilike and share na rin po na aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po Ma'am Elena. At shoutout din po dito kay Wakiwak TV. Shoutout sa iyo idol. At ganun din po dito kay Papa Sundot. Shoutout sa iyo Papa Sundot. At shoutout din dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At syempre ganun din po dito sa magigiting na kagwang nito si Ka-Business.
na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po sa aking mga kasama reaktor na sila Kalingap Turak, Taong Gala, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.